So ayun mga kasang, no, struggle is real na naman tayo. Pasakit na naman ang aking ulo, kaya naisipan ko magpagupit dahil medyo masakit na sa ulo yung ating buhok na mahaba. At ayun nga, nagiging problema ko to lagi. Every papasok yung bare months. At minsan nagsisimula siya ng September, October. Ngayon, medyo na late. Pero ayun pa rin. At dumating tayo sa point na ganito na naman ang nangyari sa atin taon-taon. No? So, November na nga ngayon. At alam nyo naman pag November ay napakalamig ng ating panahon. So, alam nyo naman din na pag malamig ang panahon, eh malamig ang tubig. At malamig ang tubig, nilalamig ang ating mga isda. At pag nilamig ang ating mga isda, nagiging mahina. At pag nagiging mahina sila, madali sila kinakapitan ng sakit. So, konting dumi na nasa tubig, konting napabayaan natin silang hindi na water change, eh, sureable yan, magkakaroon yan ng sakit. Kung hindi siya magkaroon ng ammonia burn, magkakaroon siya ng white spot. So, yan yung mga common na nangyayari at common na nagiging sakit nila pag malamig ang panahon. So, ayun na nga, dumating na nga sa punto na nagkasakit na nga ang aking mga isda. Wala na magagawa doon kundi gamutin. Well, madali lang naman gamutin, no? Marami na rin ang videos niyan dati na ituro ko na rin sa inyo, na-share ko na sa inyo kung paano yung ginagawa. At ganun kasimple lang naman. Kukuha kang asin, water change, heater, at methylene blue. Yan, yung mga kailangan natin. So, naman siya nakakaba. Lalong-lalo kapag sanay ka na. Pero pag sa mga baguhan, medyo nagpapanik yan. Panic attack yung mga yan. Pag nakakita ng mga kakaiba doon sa isda nila na first time lang nila na-experience. So, yun, pakita ko sa inyo yung mga isda natin ngayon kung ano yung kalagayan nila. Dahil nga, kahit nandito na tayo sa loob ng bahay, eh malamig pa rin. Hindi ko alam kung bakit malamig dito sa bundok. Medyo bundok kasi itong lugar namin at medyo malamig yung hangin dito. At yun, nasa halos dulo kami sa perimeter wall na walang mga bahay dun sa puro damo, puro puno, yun. So malamig yung part na ito talaga ng GMA. At ayun, napakalamig dito pag gabi. Sobra malamig. At ayun nga, naapektuhan yung ating mga alagang isda kahit nandito na tayo sa loob ng bahay. Pinasok ko lang sa loob yan. Paano pa yung mga nasa labas, di ba? Pero yun nga, papakita ko rin sa inyo kung ano yung kalagayan ng mga isda natin doon sa labas. So, right? So yung mga kakasang, dahil malamig ang panahon, eh nilalamig nga yung ating mga isda at nagkakasakit sila at nagiging matamlay sila, nawawala sila sa kondisyon. At ang ano lang talaga dyan, ang dapat lang talagang ginagawa dyan, nilalagyan ng heater para hindi lamigin. Tapos, pag nagkaroon ng sakit, rock salt, meron tayong rock salt at methylene blue. Methylene blue, yan. Diyan na ginagamit yung methylene blue, no? Ito, ang daming gumagamit ito pag nag-water change. Pero hindi dapat. Pag pag may sakit na ating mga isda. So, ayun nga. Una-una sa flower horn natin, nagiging matamlay. Kung mapapansin nyo to, nag-fade na nga yung kulay niya, naging fade pa ngayon. At hindi na siya masyadong active. Dahil nga nilalamig siya. Tapos ito yung nakuha natin, yung binigay sa atin ni Reborn, na napakaganda nung nakaraan. Eh, ganyan yung itsura niya ngayon. So natin ilaw para mas makita nyo. So yun, wala siya sa kondisyon, no, dahil malamig yung tubig. Though active naman siya. Tinitignan ko, wala naman siyang mga white spots. Pero iba yung datingan niya ngayon, drop cock kung tawagin. Maliit yung cock niya. Yun nga. Wala siya sa kondisyon talaga. So yun, pag ganyan, ako hinahayaan ko lang din. Dahil babalik naman yan pag gumanda yung, yung panahon. At pag nilagyan natin ng heater yan, babalik sa dati yan. Kaso sa 75 gallons, kailangan mong heater dyan 300 watts. At kung alam nyo kung gaano kabigat yung 300 watts na heater, eh medyo magastos yan sa kuryente. So depende lang sa inyo, kung meron kayong isang aquarium lang naman at mahal na mahal nyo yung isda nyo, eh pwede kayong maglagay. Pero kasi ang dami niya mga yan, so hindi ko kayang lagyan lahat. So yung inuuna ko lang at pinapriority ko, yung may mga white spot o yung mga nagkakasakit dahil sa lamig. So ito na nga yung yung mga isda natin na nagkaroon ng sakit. So itong slot na to, nilagyan ko ng heater, so warm yung tubig niyan. Ayan, kung makikita niyo may heater siya. Kasi ito yung mga pambenta natin na Oranda. Actually itong Oranda na to, nabayaran na to, isiship ko na nga lang dapat to eh. Tsaka ko lang napansin na mayroon silang white spot. So ginagamot ko yan ngayon. Nilagyan ko nga ng heater. Hindi pa dito yung original niyang hindi pa dito original na lagyan. Dito ko sila unang nilagay.
Nilagay ko heater dyan, tapos nilagyan ko ng methylene blue at asin. Ngayon, isang araw sila doon, parang salt batang datingan. After nun, nilipat ko sila dito na wala na tong asin. So, ang nangyayari kasi dyan, pag nilagyan nyo ng asin na methylene blue, nagagamot, napapatay nila yung mga white spot. Pag nilipat nyo sila dito, parang nahuhugasan na sila. So, yan, kung mapapansin ko nga ngayon, parang nawala na yung mga white spot. Though yung iba, ayun, meron pa rin yung isa. Meron pa rin yung isa, pero grabihan talaga to kahapon. So, isang araw lang ang tinatagal niyan noong alam niyo yung tamang proseso. Kaya ng isang araw, dalawang araw, matatanggal na yan. Basta maagapan nyo. Tapos, itong ating flower horn, pakita ko sa inyo yung flower horn natin. Ito, kung alam nyo, napakaganda nito na nakaraan. Ngayon, ano na siya, white spot. Ito talaga malala yung white spot. Hindi ko agad napansin eh. Pero naka-heater na rin yan. Ayan, naka-heater na rin. Ginagamot ko na rin. So, yun, nawala na siya sa kondisyon ngayon. At medyo malala yung white spot nito. Pero ano pa rin naman niya, magagamot pa rin naman natin yan. Ayan, nakikita niya. Nawala na yung coke niya, di ba? Nag-drop coke. Dati ang ganda nito eh. So, meron siya mga white sa mukha. Okay, focus lang. Focus lang sa goal. Hirap. Kaya may mga white sa mukha niya. So yun, sa flower horn, 2-3 araw, basta nakita nyo agad, pwede nyo na matanggal yun agad. Tingnan natin, ayan o. Para siya mga puti-puti. Ayan. Kita nyo, pati yung bibig niya, dami o. So yun, deadly yan sa flower horn, no? Kaya kailangan ginagamot niya. Pati yung beta nga natin, nalungkot na yun. Nilalamig din kasi. Ang lamig talaga dito guys. Pati nga itong ating malaking flower na to, nasa gilid na lang yan. Medyo gumagalaw-galaw siya, pero minsan nasa gilid na lang yan. So yan yung mga nagkaroon ng problema, yung mga goldfish natin na maliliit. Ito, grabe, lamig ng tubig. Kahit tanghaling tapat to, ang lamig ng tubig dito. Siguro mga 26 degrees, mga gano'n, 28, hindi siguro 28 to. Mga 26 yan. Kung ikukumpara mo dito sa naka-heater natin na naka-32, talagang ibang-iba. So yun, ito yung nagka-problema natin. No? Meron tayong mga goldfish dito na may white spot. Meron din dito. Nilagyan ko na ng asin yan, pero hindi ko pa nilagyan ng methylene blue. Ililipat ko pa rin kasi yan. Tapos yung mga flower natin. Pero itong mga ano natin, yung mga, kagaya yan, yung mga glow tetra natin. Okay naman sila, no? Yung mga danyos natin, okay sila. May iba pa akong mga goldfish dito na nakasolo. Yan, okay naman sila, no? Hindi naman lahat yung nagkakasakit. Siguro medyo madumi lang talaga yung tank na yun. Kaya madali sila nagkasakit kasi nga malamig. So yan, yung mga molly natin dyan, okay pa. Yung ating mga red balloon dati, okay pa. Yung mga EBM natin, okay pa. So yun, depende sa isda, no? Tsaka depende sa kalagayan ng paglalagyan natin. Ito nga, mga blue panda natin, okay po. So yun, depende talaga. Pero isa lang ang ano talaga dyan, pag malamig ang panahon at medyo madumi yung tubig mo o hindi mo masyadong water change, madali sila magkakasakit kasi nga mahina yung katawan nila eh. Yun lang yun guys. Kung meron kayong mga isda na hindi tinatablan, ibig sabihin maganda yung filtration nyo o kaya malakas yung isda nyo, kaya hindi sila tinatablan ng mga white spot. Pero yung medyo ano lang, yung kagaya nito, sponge filter lang kasi yung iba ko dyan, tapos crowded pa yung iba, malakas kumain, malakas magdumi, talagang prone sa sakit. At lalo na kung marami kayo isda, hindi mo naman matututukan lahat yan eh. Ito nga, hindi madumi ito eh, hindi madumi yung tank nito eh. Pero nawala pa rin siya sa, sa kondisyon dahil nga malamig. So yun mga kasang, dito naman sa ating tubs, yung mga natin, mga guppies natin dito, mga half black blue. Yan, mukha naman okay sila, no? Yung mga fry natin ng electric blue Moscow, mukha naman silang okay. Hindi ko naman sila nakikitaan na parang wala sila sa mood o nanlalambot sila o nasa isang gilid lang sila. Active na active pa rin sila kahit nasa labas sila na malamig. At yun, hindi ko ma-explain, no? Tapos dito naman sa labas din sa harap natin, yan, outdoor lang din yan. Meron lang ako net dyan sa garahe natin. Pero kung makikita nyo, napaka-liliksipan nitong ating mga isda dito. Kagaya nitong ating mga
danyos at wala akong nakikita mga namamatay dyan kahit sa dalawang peraso. Wala akong nakikita nakakasakit, wala akong nakikita na nanlalambot. Hindi ko maintindihan kung bakit, no. Parang mas maganda yata na ganito lang, na natural lang, na malamig, nakakapag-adapt sila. Pati itong ating dalawang malaking goldfish dito na na rancho, ito yung dalawang rancho natin. At healthy pa rin sila, pati yung ating breeder ng angelfish, no. Meron tayo isang pares dito ng breeder na angelfish. At di naman sila nakakasakit. Kahit nasa labas sila at lumot-lumot sila diyan. Pati yung ating blue polar, yan, nandito yung ating isang pares na blue polar, pati yung mga fry nila na nahiwalay ko na. Iniwalay ko na yung mga breeders dito kasi baka mga anak na naman yon. So yan yung mga fry natin ng blue polar. Mukhang okay naman sila dito. Pati yung mga gapi natin na tuxedocoida dito. Okay naman sila. At kahit malamig, mas malamig dito actually sa labas. Pero hindi sila nagkakasakit. So minsan hindi rin natin maintindihan kung bakit talaga nagkakasakit yung mga nasa loob. Mga shrimp natin dito, yan, lumalaki na sila at dumadami na sila dyan. So ayun, no. Hindi ko rin maintindihan talaga kung ano pa yung mga nasa loob. Yung pa yung mabilis na magkakasakit yung mga isda. Siguro dahil kasi ang tingin ko malinis yung yung tank nila at hindi ko masyadong wina-water change. So yung mga kasang, normal lang talaga na magkasakit ang isda nyo, lalong-lalo na kung malamig ang panahon kasi nga pag lumamig ang panahon, nangihina yung katawan nila at kung madumi yung yung environment nila, ay talagang magkakasakit sila at padali sila magkakasakit. So, dapat alam nyo lang talaga yung gagawin nyo, no? Ayun, ang pinaka-remedy talaga dyan, huwag nyo palamigin yung tubig. So, kailangan nyo mag-heater. Tapos, ayun, meron kayong rock salt, meron kayong methylene blue, at water change na rin, no, pag nagkaroon na ng white spot. So, ayun guys, no, share ko lang naman yung nangyayari sa atin dito. Ayun nga, pag mga ganito panahon ay talagang nag-uubos ako ng stock o hindi ako masyadong nag-stock ng mga isda dito sa bahay dahil nga alam ko na ganyan ang mangyayari. So, ayun, kung ano lang yung mga na-breed natin, siguro yun lang yung mga magbebenta ko. Hindi muna ako magre-restock hanggang matapos ang December. Ayun, yung mga flower horn lang muna na maliliit. Mga guppies, mga goldfish, yan lang muna yung aking mga ibebenta. So, ayun, maraming salamat sa tumatakilig sa aking mga binibentang isda. At yun, message nyo ako sa Facebook sa mga gustong bumili sa akin. Tapos maraming salamat din doon sa tumatangkilik ng aking Henrik's Backyard Flower Horn Enhancer. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, meron ako sariling brand ng enhancer para sa flower horn. So ito yung guys, available to sa Shopee tsaka TikTok shop, meron ako dyan. So ayun, maraming salamat. Tapusin na natin ang video na to. Peace out.